Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong June 3 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ang kanyang nabuo pong candlestick kahapon ay bumangga po rito sa ating minor support line na 40 digits 1433 at ito po ay tumalbog. Yan, hindi po niya kinayang tagusin or basagin ito. Kaya dahil dito ay mukhang patuloy po na maglalaro ang market price ni Pepe sa ibabaw nito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ay ayan, mapapansin po natin dito na ang ating mga top meme coins dito ay nakakaranas ng pagbagsak sa kanilang performance, particular po dito sa kanilang 24-hour performance. Itong si Pepe ay bagsak po ng 1.32% dito sa kanyang 24-hour performance at ang kanyang 7-day performance ay ayan, malaki po ang kanyang binagsak as compared sa ibang mga meme coins natin dito sapagkat ang kanyang 7-day performance ay bumagsak po ng 10.60%. Yan, ang kanyang market cap naman ay bagsak po ng 1.32% pero ang kanyang trading volume ay ayan, lumago ng 15.50%. Ayan po. Yung kanyang official X account naman ay check natin yung kanilang latest tweet. Ayan, kung meron. Dahil maaari po itong makaapekto sa kasalukuyang presyo nito. At ayan, nung June 1 pa ito. Ayan, yung promotion po ito. Bagong promotion ni Binance para kay Pepe. Ayan, or Pepe Coin It. Ayan, kung saan ay sila po ay mamimigay ng 100 million na Pepe tokens sa mga gumagamit ng Binance Pay. Yan, maaari ninyong subukan yan. Baka isa po kayo sa mga mabibigyan dito. Kaya yan po, wala po silang latest or bagong tweet sa araw na ito. Kaya balikan po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe. At ayan, noong umangat po kasi siya rito, yan, ay nauntog po siya rito sa resistance line natin dito at saka upper portion ng ating pattern dito. Meron po kasi tayong upper pattern dito. Yan, isa po itong yan, wedge pattern po ito. Ascending wedge pattern. Ayan. Yung mga ganitong pattern is most likely is sa ilalim nagkakaroon ng breakout. Kung pag dito nagkaroon ng breakout sa ilalim ay yan, bearish breakout po yan at medyo malaki po ang ibabagsak nito kung pag nangyari yan. Ayan, pero yan, kung pwede na rin po siya magkaroon ng breakout dito sa itaas. Ayan, at yan, kung dito po siya nagkaroon ng breakout ay ayan, mag-aangat po siya. Pero most likely ay mas mataas po ang posibilidad kasi sa mga ganitong pattern na dito sa ilalim magkakaroon ng breakout. Yan po yung long term. Yan, sa long term na analysis ko rito. Yan, mukhang makakaranas po ng malaking pagbagsak itong si Pepe kung dito po siya nagkaroon ng breakout sa lower portion natin dito sa iba. Ayan. Pero sa short term, ayan, short term analysis ko po dito kay Pepe ay yung mga kanyang magiging galaw ay nakasalalay pa rin po. Nakasalalay po dito sa ating mga minor support line, support at saka resistance line dito. Ayan, kung sakaling nabasag po niya yung ating support line dito. Ayan. Pero mukhang nagpapakita po ito ng yan, mukhang matibay po ito. Kasi ilang beses pinatamaan po niya ito. Ay, pangalawang beses na po ito ngayon, kahapon. Yan, nung unang beses ay ito noong mga May 30. Yan. Pinatamaan niyo po talaga niya ito ng solid. Talagang sinubukan niyang basagin ito. Pero tumalbog po siya at nagkaroon ng rejection. Kaya yan na rin yung dahilan kung bakit nabuo yung ating support line dito. Yan,
i-extend natin yan kasi meron na rin tayong rejection dito. At kahapon ay ayan, nauntog po ulit siya sa pangalawang pagkakataon or pangalawang beses. Kaya nagpapakita po yan na matibay po yung minor support line natin dito at mukhang hindi po kaya ngayon ng momentum bearish momentum nitong si Shiba Inu na basagin ito. Kaya posibleng ang mangyari po rito ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng ating support line dito. Ayan. Lalaro po siya rito. Sapagkat yung ating QQE mod indicator dito ay mapapansin po natin na patuloy pa rin ang pagliit ng mga sukat nito. Kung lumiliit po yung mga sukat nito ay ibig sabihin ay patuloy po siyang nakakaranas ng correction or retest. Or ibig sabihin ay kailangan po niyang bumagsak. Yan, kailangan po niyang bumagsak para magkaroon ng buwelo. Pero maaari na rin po itong mauwi sa pagbabago ng kanyang trend direction. Lalong-lalo na kung yung mga QQE bars natin ay nag-uumpisa ng mabuo dito sa ilalim. Yan, ibig mong sabihin yan ay nagbago na yung trend direction ni Pepe kung pag nangyari yan. Pero habang ganito pa rin, nandito sa ibabaw pa rin. Yan, yung mga nabubuong QQE bars natin ay nananatiling price correction pa rin po yan o retest. Ibig pong sabihin ay kumukuha lamang po siya ng sapat na buwelo bago po siya magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya, ayan. Kaya yung binabantayan po natin dito ay ito yung support line natin dito. Ayan. Kung kung patuloy nga ba na magagawang pigilan ng support line natin na ito ang pagbagsak nitong si Pepe. At kung nagawa po niyang pigilan yan ay sa bandang huli ay walang ibang magagawa ang market price ni Pepe kundi ang maka-recover at magpatuloy ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. Ngayon ay yan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Meron po akong dalawang take profit or sell pending order dito sa itaas. Yan po yung dalawang kulay yellow na arrow signs. At tatlo naman po na buy pending orders dito sa ibaba. Ito naman po yung mga kulay blue na arrow signs. Yung mga nadaanan naman ng mga candlestick ni Pepe rito na mga arrow signs ay mga previous trades ko po ang mga ito. Yan, meron po akong apat na mga yellow arrow signs. Ibig sabihin ay nakapag-take profit na po ako ng 4 na beses dito kay Pepe. Yan, yung ginagamit kong trading platform dito ay ang TradingView. At dalawa lamang po yung ginagamit kong indicator dito. Kung saan ay yung nandito po sa chart ay yan po ang Hallswitch indicator. At yung nandito naman sa ibaba ay ang QQE mod indicator. Kaya yan pong mali yung aking mga live spot trading positions. Maaari po ninyong gayahin or kopyahin ito. At yan, malinaw naman yung mga presyo kung saan ako ayan, nakaset ng mga live trading positions or orders ko dito kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.